Mga kapatid, naramdaman mo na ba ang isang ginaw sa hangin, isang kadiliman na pumipilit, kahit nasa pinakamaliwanag na mga araw? Ngayon, naglalakbay kami sa mga teritoryo kung saan ang belo sa pagitan ng mga mundo ay nakakaramdam ng payat, kung saan ang espiritual na labanan ay nagagalit sa hindi nakikitang kabangisan. Galugarin namin ang 8 mga bansa kung saan ang impluwensya ng demonyo, malalim na pinagtagpi sa tela ng lipunan, ay nagtatanghal ng isang matibay na hamon sa tapat. Hindi ito tungkol sa takot-mongering, ngunit tungkol sa pag-unawa sa espiritual na tanawin, pag-arm sa ating sarili ng panalangin at pag-unawa, tulad ng paalalahanan sa amin ni Jeremias, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita, hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. Jeremias Kapitulo 1 Versikulo 5. Dapat tayong maging mapagbantay, nakikilala ang mga bulong ng kadiliman sa gitna ng pag-iingay ng mundo. Simulan natin ang ating paglalakbay, hindi sa takot, ngunit may pananampalataya. Ang aming unang paghinto, Tunisia. Isipin ang isang lupain kung saan ang mga sinaunang ritual, ang pagmamanipula ng lakas ng lupa sa mga sementeryo, mga pakete ng dugo ang mga praktikal na marami ay inaakala na hindi nakatago, ngunit isinama sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ito malayo, nakahiwalay na kababalaghan, ito ay isang katotohanan sa kultura, isang testamento sa malawak na impluwensya ng pagmamanipula ng demonyo. Isipin ang mga banayad na paraan na maaaring lumusat ang kasamaan, ang hindi mapaniniwalaan na kilabot ng kadiliman na nakikilala bilang tradisyon, kultura, kahit na normal. Tinawagan tayo upang manalangin para sa Tunisia, namamagitan para sa mga nahuli sa web ng mga kasanayang ito, upang lumiwanag ang ilaw ni Kristo sa pinakamalalim na mga anino. Alalahanin, ang kapangyarihan ng panalangin, na pinasimunuan ng pananampalataya, ay isang sandata na mas malakas kaysa sa anumang espada sa lupa. Susunod, naglalakbay kami sa Ghana. Dito, nakatagpo kami ng isang chilling reality, legal na, espiritual na mga bilangguan, mga kampo ng bruha kung saan ang mga kababaihan, na madalas na maling akusado, ay na-ostracized at inabandona. Ang mga batang may kapansanan, itinuturing na sinumpa, nahaharap sa hindi maiisip na kalupitan sa loob ng tinatawag na mga sentro ng panalangin. Ito ay isang paalala na ang impluwensya ng demonyo ay maaaring maipakita bilang kalupitan, kawalan ng katarungan, at ang sistematikong pang-aapi ng mahina. Ito ay isang tawag sa pagkilos, isang kahilingan para sa pakikiramay, isang pakiusap para sa hustisya sa pangalan ng ating Panginoon. Paano natin, tulad ng mga tagasunod ni Kristo, na tumayo ng walang kabuluhan habang nagaganap ang gayong mga kabangisan? Hindi lamang tayo dapat manalangin, ngunit maghanap din ng mga paraan upang suportahan ang mga nakikipaglaban para sa hustisya at pagpapalaya sa Ghana. Ang aming paglalakbay ay nagpapatuloy sa Russia, isang bansa na napakalawak na kapangyarihan, gayunpaman ay isang lupain na matarik sa mga kasanayan sa okulto. Ang isang nakakapagod na 56% ng populasyon, tinansya ito, nakikibahagi sa mga ritual ng proteksyon, pagmumura, at pagmamanipula. Hindi ito tungkol sa pagdemonyo ng isang buong bansa, ngunit kinikilala ang malaganap na labanan sa espiritual na naganap sa loob ng mga hangganan nito. Kahit nasa isang bansa na may nuklear na lakas, ang hindi nakikitang mga puwersa ng kadiliman ay nagbibigay ng kanilang impluwensya, na nagpapaalala sa atin na ang espiritual na digma ay lumampas sa mga hangganan ng heograpiya at kapangyarihang pampulitika. Dapat tayong manalangin para sa espiritual na paggising sa Russia, para sa ilaw ng ebanghelyo na tumagos sa kadiliman, para sa mga puso na tumalikod mula sa mga gawi sa okulto hanggang sa pag-save ng biyaya ni Kristo. Dapat nating tandaan ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang masira ang mga kadena at palayain ang mga bihag. Mula sa frozen plains ng Russia, dadalhin kami ng aming paglalakbay sa masiglang tapestry ng India. Dito, ang espiritual na tanawin ay isang komplikado at madalas na nagkakasalungat na timpla ng mga sinaunang tradisyon, masiglang pananampalataya, at malalim na nasusunog na mga kasanayan sa okulto. Isaalang-alang ang paglaganap ng itim na mahika, ang paghahagis ng mga spelling, at ang malawakang paniniwala sa mga sumpa at pagpapala madalas na nakipag-ugnay sa mismong tela ng pang-araw-araw na buhay. Hindi natin dapat hatulan, ngunit maunawaan ang konteksto. Ang mga henerasyon ay nagmana ng mga paniniwala na ito, na pinagtagpi sa kanilang pagkakakilanlan sa kultura.
Gayunpaman, sa loob ng mayaman at madalas na magulong espiritual na tanawin, ang mensahe ng Ebanghelyo ay may hawak na kapangyarihan upang mabago ang mga puso at isipan. Ipinagdarasal namin ang matapang na mga misyonero at lokal na mananampalataya na panganib ang lahat upang ibahagi ang liber ating katotohanan ni Kristo, na mag-alok ng pag-asa kung saan naghahari ang kawalan ng pag-asa. Manalangin para sa pag-unawa sa mga naghahanap ng espiritual na patnubay, upang makilala nila ang pagitan ng tunay na pananampalataya at mapanlinlang na kasanayan. Isipin ang mga espiritual na labanan na naganap sa masikip na mga pamilihan, sa mga mapagpakumbabang nayon, at maging sa loob ng mga banal na bulwagan ng mga sinaunang templo. Ito ay isang labanan para sa mga kaluluwa, isang pakikibakas sa pagitan ng ilaw at kadiliman, na nilalaro sa isang sukat ng hindi maisip na magnitude. Ang espiritual na pakikidigma sa India ay hinihiling ang aming pare-pareho, masidhing panalangin. Dapat tayong mamagitin para sa mga nasasakupan ng mga kasanayan sa okultiko, para sa mga naghahanap ng katotohanan, at para sa mga matapang na nagpapahayag ng ebanghelyo sa gitna ng napakalawak na paglaban sa espiritual. Ang aming susunod na paghinto ay ang Brazil, isang lupain ng nakamamanghang kagandahan at masiglang pananampalataya, gayunpaman ang isang grappling na may insidious impluensya ng espiritismo at iba pang mga kasanayan sa okulto. Ang Umbanda, Candomblé, at iba pang mga relihiyon na Afro-Brazilian, kasama ang kanilang mga komplikadong ritual at komunikasyon sa espiritu, ay nagpapakita ng isang makabuluhang hamon sa espiritual. Milyon-milyon ang nakikilahok sa mga kasanayang ito, naghahanap ng gabay, pagpapagaling, at koneksyon sa espiritual na kaharian. Gayunpaman, marami sa mga kasanayang ito ang nagbubukas ng mga pintuan sa impluwensya ng demonyo, na humahantong sa pagdurusa at pagka-espiritual na pagkaalipin. Hindi ito tungkol sa pagkondena, ngunit ang pag-unawa sa mga mahina na puso na naghahanap ng pag-aliw at hinahanap ang kanilang sarili na nasamsam. Ang aming panalangin ay dapat na isa sa pakikiramay, para sa mga nahuli sa web na ito, at para sa mga matapang na individual na nagdadala ng mensahe ng pag-ibig at pagpapalaya ni Kristo. Dapat tayong manalangin para sa proteksyon ng mga nagbabahagi ng ebanghelyo, para sa karunungan at pag-unawa sa kanilang diskarte, at para sa banal na espiritu na gumana ng malakas sa puso ng mga naghahanap ng katotohanan. Isipin ang hindi mabilang na mga pamilya na nahuli sa siklo ng espiritual na pang-aapi, ang mga henerasyon na nakasalalay sa mga kasanayan na dumaan sa oras. Ang kanilang pagpapalaya ay nangangailangan hindi lamang sa aming mga panalangin, kundi pati na rin ang suporta ng mga walang tigil na nagtatrabaho sa lupa, nag-aalok ng pag-asa at pagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Manalangin tayo para sa isang espiritual na paggising sa Brazil, isang pagtalikod sa kadiliman at isang pagtalikod patungo sa ilaw ni Kristo. Susunod, isaalang-alang natin ang espiritual na tanawin ng Africa, isang kontinente ng napakalawak na pagkakaiba-iba at malalim na kahalagahan sa espiritu. Mula sa mga sinaunang tradisyon ng animismo hanggang sa mabilis na pagkalat ng Pentecostal na Kristyanismo, ang espiritual na tapestry dito ay mayaman na pinagtagpi at hindi kapani-pani walang komplikado. Sa maraming bahagi ng Africa, ang mga tradisyonal na paniniwala at kasanayan ay nananatiling malalim sa pang-araw-araw na buhay, paghuhubog ng mga istrukturang panlipunan, relasyon sa pamilya, at maging ang mga sistemang pampulitika. Ang pagsamba sa ninuno, pag-aari ng espiritu, at ang paggamit ng mga tradisyonal na manggagamot ay karaniwang mga pangyayari, na madalas na magkakaugnay na may malalim na pakiramdam ng pamayanan at espiritual na koneksyon. Gayunpaman, ang mga kasanayang ito ay maaari ring masugatan sa pagmamanipula at pagsasamantala, na iniiwan ang mga individual na madaling kapitan ng espiritual na panlilinlang at pinsala. Ang kapangyarihan ng pangkukulam at sorcery ay madalas na pinaniniwalaan na isang nasasalat na puwersa, nakaka-impluwensya sa mga kaganapan at nakakaapekto sa buhay. Ang sistemang paniniwala na ito ay lumilikha ng isang mayabong na lupa dahil sa takot, pamahiin, at pagmamanipula, nagpapatuloy na mga siklo ng kahirapan at pang-aapi. Dapat tayong manalangin para sa karunungan at pag-unawa sa mga nag-navigate sa komplikadong espiritual na lupain na ito. Manalangin para sa proteksyon ng mga taong mahina sa espiritual na pag-atake, para sa lakas at lakas ng loob para sa mga matapang na mapaghamong ang mga nakakapinsalang kasanayan, at para sa pag-iilaw ng banal na espiritu na ilantad ang kadiliman at ibunyag ang katotohanan.
Isipin ang hindi mabilang na mga nayon kung saan ang ebanghelyo ay hindi pa rin kilala, kung saan ang kadiliman ay humahawak, at kung saan ang ilaw ni Kristo ay lubos na kinakailangan. Manalangin para sa mga misyonero at lokal na mananampalataya na nanganganib sa kanilang buhay upang dalhin ang mensahe ng pag-asa at pagpapagaling, upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasasalat na paraan. Larawan ang maliit na pagtitipon ng simbahan, na madalas nagaganapin sa mga mapagpakumbabang setting, kung saan ang mga buhay ay binago ng kapangyarihan ng ebanghelyo. Ito ay hindi lamang mga serbisyong pangrelihiyon, ngunit ang mga espiritual na larangan ng digmaan kung saan ang mga puwersa ng mabuti at masamang pag-aaway. Dapat tayong tumayo kasama nila sa panalangin, na mamagitan para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang lakas, at para sa pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos sa kanilang gawain. Isaalang-alang ang epekto ng HIV/AIDS sa espiritual na tanawin ng Africa. Ang mga nagwawasak na epekto ng pandemya na ito ay lumikha ng isang klima ng takot, kalungkutan, at kawalan ng pag-asa, na nag-iiwan ng maraming mahina sa pagsasamantala at pagmamanipula. Sa ilang mga pamayanan, ang sakit ay naiugnay sa pangkukulam o espiritual na sumpa, na higit na pinagsama ang pagdurusa at pag-stigmatization ng mga naapektuhan. Ang aming mga panalangin ay dapat palawakin sa mga nakakagulat na may kaila-hilakbot na sakit na ito, para sa ginhawa, pagpapagaling, at pag-asa. Manalangin para sa mahabagi na tagapag-alaga na walang tigil na nagtatrabaho upang maibsan ang pagdurusa, kapwa sa pisikal at espiritual. Manalangin para sa mga simbahan at ministro na nagbibigay ng suporta at praktikal na tulong sa mga nangangailangan. Dapat nating tandaan na ang espiritual na pakikidigma ay madalas na nilalaro sa konteksto ng pagdurusa at paghihirap ng tao. Nangangailangan ito hindi lamang ng masidhing panalangin, kundi pati na rin mga nasasalat na kilos ng pakikiramay at serbisyo. Ipagdasal natin na ang biyaya ng Diyos na maging malakas na naruroon sa buhay ng mga naapektuhan ng pandemya na ito, na nag-aalok sa kanila ng pag-iisa, lakas, at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mas malalim tayo sa intersection ng espiritual na pakikidigma at mga hamon sa lipunan. Isaalang-alang ang malawak na isyu ng katiwalian, madalas na malalim na nauugnay sa mga paniniwala at kasanayan sa espiritu. Sa maraming bahagi ng mundo, ang katiwalian ay hindi lamang nakikita bilang isang problemang pampolitika o pang-ekonomiya, ito ay nauunawaan bilang isang espiritual na labanan, isang pagpapakita ng impluwensya ng demonyo na sumisira sa mga institusyon at individual. Ang maling paggamit ng kapangyarihan, ang pagsasamantala ng mga mahina, at ang pagwawalaang bahala para sa hustisya ay nakikita bilang mga sintomas ng isang mas malalim na espiritual na kalungkutan. Dapat tayong manalangin para sa mga matuwid na pinuno, para sa mga matapang na lumalaban sa katiwalian, para sa lakas na pigilan ng tukso at para sa karunungan na makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Manalangin para sa pagkakalantad ng mga tiwaling kasanayan, para sa pagpapanumbalik ng hustisya, at para sa pagpapagaling ng mga pamayanan na nasira ng katapatan at kasakiman. Mag-isip tungkol sa epekto ng kahirapan. Kadalasan, ang kahirapan ay hindi lamang isang kakulangan ng mga material na mapagkukunan, ito ay isang espiritual na kondisyon, isang siklo ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa na maaaring samantalahin ng mga taong nasamsam sa mahina. Sa maraming kultura, ang kahirapan ay may ugnay sa mga espiritual na sumpa, masamang kapalaran, o ang impluwensya ng mga masasamang espiritu. Ang sistemang paniniwala na ito ay maaaring magpapatuloy ng isang siklo ng kahirapan, dahil ang mga individual ay maaaring magsagawa ng mga desperadong hakbang, kabilang ang mga nakakapinsalang espiritual na kasanayan, sa isang walang kabuluhang pagtatangka upang malampasan ang kanilang mga kalagayan. Ang aming mga panalangin ay dapat pahabain sa mga naninirahan sa kahirapan, para sa pagkakaloob, para sa pag-asa, at para sa mga pagkakataong malaya mula sa siklo ng kawalan ng pag-asa. Manalangin para sa mga nagtatrabaho upang maibsan ang kahirapan, para sa karunungan at mga mapagkukunan upang epektibong matugunan ang mga ugat na sanhi ng pandaigdigang hamon na ito. Manalangin para sa pagpapalakas ng mga individual at komunidad na malampasan ang mga hadlang sa espiritual at material na nagpapanatili sa kanila na nakulong sa kahirapan. Alalahanin na ang digmaang espiritual ay madalas na nagpapakita sa pang-araw-araw na mga pakikibaka sa buhay. Isaalang-alang natin ang papel ng edukasyon. Ang pag-access sa kalidad ng edukasyon ay mahalaga,
hindi lamang para sa kaunlarang pang-ekonomiya, kundi pati na rin para sa espiritual na paglaki at pag-unawa. Ang isang edukadong populasyon ay mas mahusay na kagamitan upang labanan ang pagmamanipula at pagsasamantala, upang masuri ang kritikal na impormasyon, at gumawa ng mga kaalamang pagpipilian. Sa maraming mga komunidad, gayunpaman, ang pag-access sa edukasyon ay limitado, lalo na para sa mga batang babae at kababaihan. Ang kakulangan ng edukasyon ay maaaring mag-iwan ng mga individual na mahina laban sa espiritual na panlilinlang at nakakapinsalang kasanayan. Dapat tayong manalangin para sa pagtaas ng pag-access sa kalidad ng edukasyon para sa lahat, lalo na sa mga pamayanang hindi namamalayan. Manalangin para sa mga guro at tagapagturo na nakatuon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga individual na may kaalaman at kritikal na kasanayan sa pag-iisip. Manalangin para sa pagtatatag ng mga programang pang-edukasyon na nagtataguyod ng espiritual na pag-unawa at pag-unawa, na nagbibigay ng mga individual upang mag-navigate sa pagiging komplikado ng espiritual na mundo. Alalahanin na ang edukasyon ay isang malakas na tool sa espiritual na pakikidigma, na nagbibigay kapangyarihan sa mga individual na pigilan ang pagmamanipula at yakapin ang katotohanan. Ang mga ito ay hindi lamang mga hangarin sa akademiko, ngunit ang mga espiritual na labanan ay nakipaglaban sa mga frontlines ng kamangmangan at pang-aapi. Dapat nating suportahan at manalangin para sa mga nakatuon sa mahalagang gawaing ito. Ngayon, tingnan natin ang hindi mapaniniwalaan na kalikasan ng maling impormasyon at propaganda. Sa mundo ngayon, ang labanan para sa katotohanan ay naganap hindi lamang sa mga pisikal na larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa mga digital. Ang pagkalat ng maling impormasyon at propaganda, na madalas na na-fuel sa pamamagitan ng malisyosong hangarin o simpleng kamangmangan, ay maaaring magkaroon ng nagwawasak na mga kahihinatnan, kapwa sa espiritual at materyal. Mag-isip tungkol sa kadalian kung saan ang mga maling salaysay ay maaaring mag-ugat, lalo na sa mga lipunan kung saan ang mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip ay hindi maunlad o kung saan ang tiwala sa mga institusyon ay sumabog. Ang mga salaysay na ito ay maaaring manipulahin ng emosyon, maghasik ng discord, at kahit na mag-udyok ng karahasan. Nakikita namin ito na patuloy na naglalaro sa arena sa politika, kung saan ang naghihiwalay na retorika at tahasang kasinungalingan ay ginagamit upang makakuha ng kapangyarihan at impluwensya. Ngunit hindi ito limitado sa politika, ito ay sumisid sa bawat aspeto ng ating buhay, mula sa mga pagpipilian sa kalusugan hanggang sa mga desisyon sa pananalapi. Isaalang-alang ang kilusang anti-vaccine, na na-fuel sa pamamagitan ng maling impormasyon at mga teorya ng pagsasabuatan, na humahantong sa mga maiiwasan na sakit at pagkamatay. O isaalang-alang ang paglaganap ng mga scheme ng get-rich-quick na nasamsam sa mahina, na iniiwan ng mga individual na nasira sa pananalapi at nasira sa espiritual. Ang aming mga panalangin ay dapat na sumasaklaw sa isang pakiusap para sa pag-unawa at karunungan sa pag-navigate sa komplikadong landscape na ito. Dapat tayong manalangin para sa lakas na pigilan ang akit ng sensationalism at ang tukso na maniwala sa lahat ng ating nabasa o naririnig. Manalangin para sa pagpapaunlad ng mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip, para sa kakayahang makilala ang bias, suriin ang mga mapagkukunan, at makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Manalangin para sa mga media outlet na unahin ang katotohanan at kawastuhan, para sa mga mamamahayag na nakatuon sa pag-uulat ng etikal, at para sa mga platform na aktibong labanan ang pagkalat ng maling impormasyon. Manalangin para sa mga individual na bumuo ng isang malusog na pag-aalinlangan, isang pagpayag na tanungin ang mga salaysay, at isang pangako na maghanap ng maraming pananaw. Tandaan, ang labanan laban sa maling impormasyon ay isang espiritual na labanan, isang labanan para sa katotohanan at kailanawan sa isang mundo na lalong natatakpan sa panlilinlang. Ito ay isang labanan na nangangailangan ng patuloy na pagbabantay, isang pangako sa paghanap ng katotohanan, at isang pagpayag na makisali sa mahirap na pag-uusap. Dapat nating ipanalangin ang biyaya na makisali sa mga pag-uusap na ito ng may pakikiramay at pag-unawa, kahit na nakaharap sa malalim na paniniwala. Isaalang-alang ang papel ng unit ng pamilya. Ang pamilya ay ang foundational block ng lipunan, at ang kalusugan at kagalingan nito ay mahalaga para sa espiritual na paglaki at katatagan ng lipunan. Gayunpaman, sa maraming bahagi ng mundo, ang unit ng pamilya ay nasa ilalim ng pagkubkob, na nahaharap sa mga hamon tulad ng diborsyo, karahasan sa tahanan,
at pagbagsak ng mga tradisyonal na halaga. Ang mga hamong ito ay maaaring lumikha ng isang lugar ng pag-aanak para sa kahinaan sa espiritual, na iniiwan ng mga individual na madaling kapitan ng pagmamanipula at pagsasamantala. Dapat tayong manalangin para sa pagpapalakas ng mga pamilya, para sa pagpapanumbalik ng malusog na relasyon, at para sa pagpapagaling ng mga sirang pamilya. Manalangin para sa mga magulang na nakatuon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak sa isang mapagmahal at pag-aalaga sa kapaligiran, na nagtataguyod sa kanila ng malakas na mga pagpapahalagang moral at isang malalim na pakiramdam ng pananampalataya. Manalangin para sa mga bata na protektado mula sa pinsala at binigyan ng pagkakataong umunlad. Manalangin para sa pagpapagaling ng mga sugat na dulot ng dysfunction ng pamilya, para sa pagkakasundo at kapatawaran. Alalahanin na ang isang malakas na unit ng pamilya ay isang bulwark laban sa espiritual na kadiliman, na nagbibigay ng isang ligtas na kanlungan at isang pundasyon para sa espiritual na paglaki. Ang gawain ng pagpapalakas ng mga pamilya ay isang mahalagang aspeto ng espiritual na pakikidigma, isang labanan na nakipaglaban sa mga frontlines ng bahay. Dapat nating suportahan at manalangin para sa mga pamilya na nangangailangan, na kinikilala na ang kanilang kagalingan ay mahalaga para sa kagalingan ng lipunan sa kabuuan. Mas malalim tayo sa lupain ng espiritual na pakikidigma sa loob ng konteksto ng mga istrukturang panlipunan. Isaalang-alang ang sistemang pang-edukasyon. Ito ay isang malakas na tool para sa paghubog ng mga isip, mga halaga, at paniniwala, subalit mahina rin ito sa pagmamanipula at ang paglusot ng mga ideolohiya na sumasalungat sa espiritual na katotohanan. Dapat tayong manalangin para sa mga tagapagturo na nakatuon sa pagpapalakas ng kritikal na pag-iisip, katapatan ng intelektual, at isang pag-ibig sa pag-aaral. Manalangin para sa isang kurikulum na nagtataguyod ng etikal na pangangatwiran, pag-unlad ng moralidad, at isang balanseng pananaw sa mga komplikadong issue. Manalangin para sa mga mag-aaral na may gamit na makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan, upang labanan ang presyon ng peer, at tumayo ng matatag sa kanilang mga paniniwala. Manalangin laban sa indoctrination ng mga nakakapinsalang ideolohiya, ang pagsulong ng relativismo, at ang pagsugpo sa mga hindi pagsang-ayon na mga pananaw. Ang labanan para sa isipan ng ating kabataan ay isang mahalagang harapan sa digmaang espiritual na ito. Dapat nating aktibong suportahan ang mga paaralan at tagapagturo na nagtatrabaho upang ma-instill ang mga halaga na naaayon sa isang malakas na kompas sa moral. Isipin ang mga hindi mapaniniwalaan na paraan ng maling impormasyon at magulong mga salaysay ay maaaring tumulong sa mga aklat-aralin, mga plano sa aralin, at maging ang mga dinamikong panlipunan ng silid-aralan. Dapat tayong maging mapagbantay at manalangin para sa pag-unawa upang makilala ang mga banayad na panghihimasok at magtrabaho patungo sa pag-aaway sa kanila. Bukod dito, isaalang-alang ang pampulitikang tanawin. Ang politika, sa pinakamainam, ay tungkol sa paglilingkod sa karaniwang kabutihan, pagtataguyod ng hustisya, at pagtataguyod ng dignidad ng lahat ng tao. Gayunpaman, ito rin ay isang lugar ng pag-aanak para sa ambisyon, pakikibaka ng kuryente, at pagmamanipula ng opinyon ng publiko. Kailangan nating manalangin para sa mga pinuno na nakatuon sa pamamahala ng etikal, na unahin ang kagalingan ng kanilang mga nasasakupan sa personal na pakinabang, at nagsusumikap na lumikha ng isang makatarungan at pantay na lipunan. Manalangin para sa mga mamamayan na may kaalaman, nakikibahagi, at may pananagutan sa kanilang pakikilahok sa prosesong pampulitika. Manalangin para sa transparency at pananagutan sa gobyerno, para sa pagkakalantad ng katiwalian, at para sa proteksyon ng mga demokratikong institusyon. Ang espiritual na labanan sa arena sa politika ay madalas na mabangis, na minarkahan ng mga pag-aaway ng ideolohikal, mga kampanya ng maling impormasyon, at pagtatangka na patahimikin ang mga tinig na hindi sam-asang-ayon. Dapat tayong manalangin para sa karunungan at pag-unawa sa pag-navigate sa komplikadong tanawin na ito, para sa lakas na pigilan ang pang-akit ng partisan politika at ang tukso na ikompromiso ang ating mga halaga. Dapat tayong manalangin para sa isang nabagong pangako sa birtud ng civic, isang pagpayag na makisali sa magalang na dialogo, at isang ibinahaging dedikasyon sa karaniwang kabutihan. Ito ay tungkol sa higit pa sa pagpili ng tama na tao, ito ay tungkol sa paglikha ng isang lipunan na sumasalamin sa aming mga espiritual na halaga.
Dapat tayong aktibong magtrabaho patungo sa pagpapalakas ng isang pampulitikang klima na nakaugat sa katotohanan, katarungan, at pakikiramay. At huwag nating kalimutan ang media. Ang media, sa iba't ibang mga form nito print, broadcast, at digital ay gumaganap ng isang malakas na papel sa paghubog ng opinyon ng publiko, nakakaimpluwensya sa pag-uugali, at pagtatakda ng agenda sa kultura. Kailangan nating manalangin para sa mga mamamahayag na nakatuon sa pagsasabi ng katotohanan, kawastuhan, at pagiging objectivity. Manalangin para sa mga media outlet na unahin ang katotohanan na pag-uulat tungkol sa sensationalism, na may pananagutan ang kapangyarihan, at nagtataguyod ng kaalamang pampublikong diskurso. Manalangin laban sa pagkalat ng maling impormasyon, paglaganap ng peking balita, at ang pagmamanipula ng mga salaysay para sa pakinabang ng pampulitika o ideolohikal. Ang espiritual na labanan sa tanawin ng media ay madalas na banayad, na kinasasangkutan ng maingat na ginawa ng mga salaysay, pag-frame ng bias, at ang pumipili na pagtatanghal ng impormasyon. Dapat tayong manalangin para sa pag-unawa upang makilala ang mga taktika na manipulative na ito at para sa lakas na pigilan ang kanilang impluensya. Dapat nating linangin ang literacy ng media, pag-aaral na kritikal na suriin ang impormasyong kinokonsumo natin at makilala ang mga mapagkukunan na kapani-paniwala at mapagkakatiwalaan. Pag-isipan ang epekto ng social media ang kadalian kung saan kumalat ang mga kasinungalingan, ang mga silid ng echo na nagpapatibay sa mga biases, at ang potensyal para sa online na panliligalig at pang-aapi. Kailangan nating manalangin para sa karunungan at pag-unawa sa pag-navigate sa digital na mundo na ito, para sa lakas na pigilan ng tukso na makisali sa hindi produktibong online na mga argumento, at para sa biyaya na mapalawak ang pakikiramay at pag-unawa kahit na sa mga taong hindi tayo samang-ayon. Dapat nating aktibong maghanap ng mga alternatibong pananaw, makisali sa magalang na dialogo, at itaguyod ang isang kapaligiran sa media na nagtataguyod ng katotohanan, pag-unawa, at paggalang sa isa't isa. Ito ay nagsasangkot ng pagsuporta sa etikal na journalism, pagtaguyod ng media literacy, at paghawak ng mga media outlet na mananagot para sa kanilang pag-uulat. Isaalang-alang din, ang malawak na impluwensya ng consumerism. Ang aming kultura ay puspos ng advertising, marketing, at walang tigil na pagtugis ng mga material na pag-aari. Ang walang humpay na presyon na ito ay maaaring humantong sa hindi kas-iya, pagkabalisa, at isang pakiramdam ng kawalan ng laman. Dapat tayong manalangin para sa isang nabagong pakiramdam ng kasiyahan, isang pagkilala sa likas na halaga ng mga tao, at isang pagtanggi sa mga materialistikong halaga na namumuno sa ating kultura. Manalangin para sa mga negosyo na prioritize ang mga etikal na kasanayan, patas na sahod, at napapanatiling produksyon. Manalangin para sa mga mamimili na may pag-iisip sa kanilang mga desisyon sa pagbili, na sumusuporta sa mga negosyo na nakahanay sa kanilang mga halaga, at lumalaban sa tukso na tukuyin ang kanilang halaga ng kanilang mga pag-aari. Ang espiritual na labanan laban sa consumerism ay isang labanan para sa ating mga puso at isipan, isang labanan laban sa mapang-akit na kapangyarihan ng advertising at ang walang tigil na pagtugis ng higit pa. Dapat tayong manalangin para sa pag-unawa upang makilala ang mga taktika ng manipulative na ginagamit ng mga advertiser at ang lakas upang pigilan ang kanilang impluensya. Dapat nating linangin ang isang mas simpleng pamumuhay, isa na pinapahalagahan ang mga relasyon, karanasan, at espiritual na paglaki sa mga material na pag-aari. Kailangan nating aktibong suportahan ang mga negosyo na nagtataguyod ng mga etikal at napapanatiling kasanayan at gumawa ng mga malay-tao na mga pagpipilian na sumasalamin sa ating mga halaga. Hindi ito tungkol sa asceticism, ito ay tungkol sa pamumuhay sa isang paraan na naaayon sa ating mga espiritual na paniniwala at nagtataguyod ng kagalingan ng ating sarili at sa planeta. Sa wakas, pag-isipan natin ang kahalagahan ng mga personal na espiritual na disiplina. Ang panalangin, pagmumuni-muni, pag-aaral ng banal na kasulatan, at mga gawa ng serbisyo ay mga mahalagang tool sa ating espiritual na pakikidigma. Ang mga kasanayang ito ay tumutulong sa atin na kumonekta sa Diyos, upang makilala ang kanyang kalooban, at matanggap ang lakas at karunungan na kailangan nating mag-navigate sa mga hamon ng buhay. Dapat nating unahin ang mga disiplinang ito sa ating sariling buhay at hikayatin ang iba na gawin ito. Ang regular na panalangin ay tumutulong sa amin na manatiling saligan, nakatuon,
at konektado sa isang mapagkukunan ng lakas na lampas sa ating sarili. Pinapayagan tayo ng pagmumuni-muni na patahimikin ang ingay ng mundo at kumonekta sa aming panloob na sarili. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay nagbibigay ng karunungan at gabay. Ang mga gawa ng serbisyo ay kumukonekta sa amin sa iba at ipaalala sa amin ang aming ibinahaging sangkatauhan. Ang mga kasanayang ito ay hindi opsyonal na mga extra, ang mga ito ay mahahalagang sandata sa ating espiritual na arsenal. Kung wala sila, mahina tayo sa mga tukso at pagkagambala sa mundo. Dapat nating aktibong linangin ang mga espiritual na disiplinang ito sa ating sariling buhay at hikayatin ang iba na gawin ito. Dapat tayong lumikha ng mga pamayanan ng pananampalataya na sumusuporta at hikayatin ang isa't isa sa mga kasanayang ito. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang malakas na espiritual na pundasyon, isa na magbibigay daan sa amin upang mapaglabanan ang mga panggigipit at tukso ng mundo. Kaya, paano natin mailalapat ang mga alituntuning ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi ito tungkol sa biglang naging isang hermit, inabandona ang lahat ng mga material na pag-aari, at naninirahan sa isang yungib. Hindi yun makatutuhanang, at lantaran, hindi kinakailangan. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga malay-tao na mga pagpipilian, tungkol sa pagiging sinasadya sa aming mga aksyon at sa aming mga gawi sa paggastos. Isaalang-alang ang iyong aparador. Kailangan mo ba talaga ang ika-10 pares ng sapatos, o ang bagong handbag ng taga-disenyo? Mag-isip tungkol sa epekto ng iyong mga desisyon sa pagbili. Nasaan ang mga damit na iyon? Ano ang mga kondisyon ng pagtatrabaho para sa mga taong gumawa sa kanila? Ang mga materyales ba ay nagpapatuloy na source? Ito ang mga mahahalagang katanungan upang tanungin ang ating sarili bago tayo gumawa ng pagbili. Maaari nating piliing suportahan ang mga negosyo na unahin ang mga kasanayan sa etikal na paggawa, patas na sahod, at napapanatiling materyales. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit ito ay isang malakas. Ito ay isang boto kasama ang aming mga pataka, isang pahayag ng aming mga halaga. Pagkatapos ay mayroong digital na mundo. Patuloy kaming binomba ng mga patalastas, maingat na ginawa upang mag-apela sa aming mga hangarin at kawalan ng katiyakan. Kailangan nating bumuo ng isang nakikilalang mata, isang kritikal na kaisipan, upang makilala ang mga taktika na manipulative na ito. Ito ay tungkol sa pagiging kamalayan ng mga algorithm na kurate ang aming mga feed, ang nakatarget na advertising na sumusubok na maimpluwensyahan ang aming mga pagpipilian. Kailangan nating magkaroon ng kamalayan ng mga mamimili ng impormasyon, tulad ng mga kamalayan ng mga mamimili ng mga kalakal. Mag-unsubscribe mula sa mga newsletter na hindi mo kailangan. Limitahan ang iyong oras sa social media. Ang mga tila maliit na kilos na ito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa ating kaisipan at espiritual na kagalingan. Pinalaya nila ang puwang ng kaisipan, na nagpapahintulot sa amin na tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Pag-usapan natin ang tungkol sa pamayanan. Ang pagtatayo ng malakas, sumusuporta sa mga pamayanan ng pananampalataya ay mahalaga sa espiritual na labanan na ito. Kailangan nating palibutan ang ating sarili sa mga taong nagbabahagi ng ating mga halaga, nahihikayat at susuportahan tayo sa ating mga pagsisikap na mabuhay ng mas sinasadya, maalalahanin na buhay. Maghanap ng isang simbahan, isang templo, isang moske, o isang espiritual na pamayanan na sumasalamin sa iyo. Makisali sa mga gawa ng serbisyo, voluntaryo ang iyong oras upang matulungan ang iba. Ang mga gawa na ito ay hindi lamang nakikinabang sa mga tatanggap ngunit nagpayaman din sa ating sariling buhay, na nagpapaalala sa atin ng ating ibinahaging sangkatauhan at ating pagkakaugnay. Ito ay sa mga pamayanan na maaari nating mahanap ang lakas at suporta na kailangan nating pigilan ang mga panggigipit at tukso ng consumerism. Tandaan, hindi kami nakikipaglaban sa labanan na ito lamang. Mayroon kaming isang network ng suporta, isang pamayanan ng mga mananampalataya, upang matulungan kami sa daan. At ang pamayanan na ito ay lampas sa aming agarang bilog. Makakakita kami ng koneksyon at inspirasyon sa pamamagitan ng mga online forum, mga grupo ng suporta, at iba pang mga digital na komunidad na nakatuon sa maingat na pamumuhay at espiritual na paglaki. Sa wakas, tandaan ang lakas ng pasasalamat. Ang paggugol ng oras sa bawat araw upang pahalagahan ang mga magagandang bagay sa ating buhay, malaki at maliit, ay maaaring ilipat ang ating pananaw at tulungan kaming pigilan ang akit ng materyalismo.
Ang pagpapanatili ng isang journal ng pasasalamat, pagpapahayag ng pasasalamat sa iba, o simpleng paglaan upang pahalagahan ang kagandahan ng kalikasan ay maaaring magsulong ng isang pakiramdam ng kasiyahan at mabawasan ang aming pagnanais para sa higit pa. Ang pagsasanay na ito ay tumutulong sa atin na tumuon sa kung ano ang mayroon tayo, sa halip na kung ano ang kakulangan natin, at linangin ang isang mas malalim na pagpapahalaga sa mga pagpapala sa ating buhay. Ito ay isang malakas na antidote sa hindi kas-iya at kawalan ng laman na madalas nakasama ng consumerism. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa mga materyal na pag-aari, ngunit sa mga relasyon, karanasan, at espiritual na paglaki. Ito ang pangunahing bahagi ng ating laban, ang pundasyon kung saan tayo nagtatayo ng isang buhay ng layunin at kahulugan. Kaya, napag-usapan namin ang pagkonsumo ng pagkilala, ang kahalagahan ng pamayanan, at ang kapangyarihan ng pasasalamat. Ito ay mga makapangyarihang tool, ngunit nangangailangan sila ng pare-pareho na pagsisikap, pare-pareho ang kasanayan. Isipin ito tulad ng pagbuo ng isang kalamnan. Hindi ka nakakakuha ng isang 6 na pack ng magdamag, kinakailangan ng dedikasyon, pag-uulit, at paminsan-minsang natitisod. Ang parehong ay totoo para sa paglilinang ng isang maalalahanin, sinasadyang buhay na malaya mula sa mga kalat ng consumerism. Magkakaroon ng mga pag-aalsa. Maaari mong makita ang iyong sarili na sumuko sa isang nakatutukso na patalastas, na binili ka sa ibang pagkakataon. Huwag talunin ang iyong sarili tungkol dito. Kilalanin ito, alamin mula rito, at magpatuloy. Ang susi ay upang patuloy na magsanay, patuloy na magsisikap patungo sa hanggarang maalalahanin na pamumuhay. Pag-usapan natin ang tungkol sa isang tiyak na halimbawa. Isipin na nag-scroll ka sa pamamagitan ng social media at nakakita ka ng isang ad para sa pinakabagong smartphone. Ito ay malambot, mabilis ito, mayroon itong lahat ng mga kampanilya at mga whistles. Ang iyong kasalukuyang telepono ay gumagana ng maayos, ngunit ang ad ay nag-apela sa iyong pagnanais para sa pinakabago, ang pinakamahusay. Naglalaro ito sa iyong kawalan ng kapanatagan, na pakiramdam mo ay nawawala ka. Ito ay kung saan ang iyong bagong binuo na nakikilalang mata ay naglalaro. Ay pause. Huminga ka. Tanungin ang iyong sarili, kailangan ko ba talaga ang teleponong ito? Mapapabuti ba nito ang aking buhay? O kaya ako ay na-manipulate ng matalino na marketing? Kadalasan, ang sagot ay ang huli. Sa pamamagitan ng pag-pause, sa pamamagitan ng pagtatanong, sinisira mo ang siklo ng mapang-akit na pagkonsumo. Nalalapat ito sa higit pa sa mga materyal na kalakal. Isaalang-alang ang mga karanasan. Patuloy kaming binomba ng mga mensahe na nagsasabi sa amin na kailangan naming maglakbay sa mga kakaibang lokasyon, dumalo sa mga mamahaling kaganapan, o bumili ng pinakabagong mga gadget upang maging masaya. Ngunit ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmula sa mga lumalabag na karanasan o materyal na pag-aari. Nagmula ito sa paglilinang ng mga makabuluhang relasyon, hinahabol ang iyong mga hilig, at nag-aambag sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Tumutok sa mga karanasan na nagpayaman sa iyong kaluluwa, na kumukonekta sa iyo sa iba, na makakatulong sa iyo na lumago bilang isang tao. Ang isang paglalakbay sa camping sa katapusan ng linggo kasama ang mga kaibigan ay maaaring maging mas matupad kaysa sa isang napakalaking bakasyon na ginugol ng nag-iisa, na patuloy na inihahambing ang iyong sarili sa iba sa social media. Tandaan ang pamayanan na tinalakay natin. Nakasandal sa kanila, makipag-usap sa iyong mga kaibigan, iyong pamilya, ang iyong espiritual na pamayanan tungkol sa mga tukso na ito. Ibahagi ang iyong mga pakikibaka, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Ang ibinahaging paglalakbay na ito ay maaaring magbigay ng napakahalagang suporta at pananagutan. Maaari silang tulungan kang mag-navigate sa mga hamon ng paglaban sa consumerism, nag-aalok ng paghihikayat at pananaw kapag kailangan mo ito. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang sumusuporta sa network sa patuloy na labanan. Maaari silang maging yung tunog ng board, ang iyong mga cheerleaders, ang iyong reality check. Maaari silang tulungan kang makita ang mga taktika ng manipulative para sa kung ano sila at paalalahanan ka sa iyong mga halaga. Sa wakas, bisitahin natin ang pasasalamat. Hindi lamang ito tungkol sa paglista ng mga bagay na nagpapasalamat ka, ito ay tungkol sa paglilinang ng isang malalim na pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali. Magsanay ng pag-iisip, bigyang pansin ang mga maliliit na bagay,
ang init ng araw sa iyong balat, ang lasa ng iyong kape sa umaga, ang pagtawa ng isang mahal sa buhay. Ang mga sandaling ito, na madalas na hindi napapansin sa ating hangarin na higit pa, ay ang tunay na kayamanan ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtuon sa mga simpleng kagalakan na ito, makikita mo na ang iyong pagnanais para sa mga material na pag-aari ay nababawasan, pinalitan ng isang pakiramdam ng kasiyahan at kapayapaan. Hindi ito tungkol sa pag-agaw, ito ay tungkol sa kasaganaan, isang kasaganaan ng mga karanasan, relasyon, at paglago ng espiritual. Kaya, ano ang pipiliin mong unahin ngayon? Anong maliit na hakbang ang gagawin mo upang linangin ang isang mas maalalahanin at sinasadyang diskarte sa pagkonsumo? Upang matulungan ka sa paglalakbay na ito, siguraduhing mag-subscribe sa channel, buhayin ang mga bells ng abiso upang hindi ka makaligtaan sa mga video sa hinaharap, at suriin ang episode ng susunod na linggo kung saan mas malalim kami sa sikolohiya ng advertising. Hanggang sa pagkatapos, panatilihin ang pagtatanong, patuloy na lumalaki, at patuloy na magsusumikap para sa isang mayaman sa buhay na may kahulugan, hindi lamang mga bagay. See you ngayon, ito ang pag-sign off ni Marco.